Ari, mandadangal ka lalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal kay sa nagutan san labi. Aya, so number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 nakabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringlan jalabat DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo dasayan kabwasan. Bakteryon lingkor ate magtipangasinan Dennis Mojares. Kaiba mo si kapaborito Errol Horado. Kanya technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natin na Biyernes sa pizza 15 bulan na Mayo 2026. Yada saraya ulo na balita da lokal. Radyo Pangasinan Balita.
Construction worker inatoy at aksidente. Radyo Pangasinan Balita. Top 5 most wanted person asakute. Radyo Pangasinan Balita. Laki na nanrepa na aristo. Radyo Pangasinan Balita. 62 anyos inarrested kason serious physical injury. Radyo Pangasinan Balita. Din driver siningkat na otoridad. Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo ada saray ulo na balitad nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Bato akatakas jad Senado. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Kontra kudita ada kinan Cayetano Simngaw. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Lakin siningkat jada Senate shooting incident aliwan NBA agent palapag non matibag. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Usa si Kato so imunan ng paputok palapag na palasyo. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Presidente Marcos sa anggapukuno so inggan ganton arestuon si Bato. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras tila alas 6:08 na kabuasan. Tanwadya natan so saraya detalye ada balita da lokal. Hinatuya tampol di patambalan so construction worker kasumpalan niya si Kato sa na aksidente. Jada balay na Dasul Pangasinan. Agawa dya barangay Igya pasado alas 10 na labi. Ano nga investigasyon ng pulis sa may biktima so mantaw na 41 residente na bitnan lugar. Umpapo ay investigasyon ya akalugan ada tricycle tunya sa biktima. Tanong babatik yung karukuyan na karsada na nabangga tunya sa signage sa gilig na karsada. Jabiskog na paka basiga tunya akagamor na sugat sa biktima tantampol yung batik dyan patambalan na makalanoro da mabiskag ya impakabasig na ulto niya si Katosi na to ya ligan niya tatambalin na. Radyo Pangasinan Balita. Construction worker na aresto na pulis sa Bimaloy at oras na alas 11 na kabuwasan dyan barangay poblasyon na Dabilambaloy. Sa may suspect samantaw na sa 62 sa awalaan na asawa residente na barangay Dulag Dabilambaloy. Si Katoy na aresto makalanor at biskag na warrant of arrest sa yung paway na Municipal Trial Court 1st Judicial Region na Bimali, Pangasinan. Walay pitsa ton na Abril 28, 2026 makalanor at kasong serious physical injuries. Jada silong Article 263 na revise sa Penal Code wala da criminal case number 2258-26 sa sikatoying ganga na korte yamampiyan sa kandidat na 6,000 piso sa may suspect so inawit yung police station for proper documentation ante siya imparungtal at korte. Radyo Pangasinan Balita. Ben driver na aresto nakta taklay na uloy at oras na alas 11:48 na kabuwasan dyan barangay Poblacion West Bali na Kalasyaw, Pangasinan. Sa may suspect sa bantao na 49 wala asawa residente na barangay Kabilukaan na Dabilambaloy. Inaresto sa bilang suspect makalanor at biskag na warrant of arrest yung paway ng Municipal Trial Court in Cities Branch 3 Dagupan City. Makalanor da kaso ni Stapa wala da silong na criminal case number 54033 walay pitsa to November 23, 2015
Kung si katuwing ganggan na korte yung ampiyansa at kantidad na 10,000 piso. Sa may suspect sinawit yung police station for proper disposition. Radyo Pangasinan Balita. Kapag most wanted person sa provincial level, naresto na taklay na ulit, oras na alas 10 sa barangay poblasyon na Balay na Lingayen, Pangasinan. Sa may operatiba na Lingayen Police dan Quezon Police Station na Quezon Province. So ang aresto at laki man taon na 40, wala sa officerman residente na Don Roman Street, Barangay Manibuk, Balay na Lingayen, Pangasinan. Sa may suspect so inaresto base biskag na warrant of arrest ya empaway na Regional Trial Court 4th Judicial Region Branch 173 Gumaka, Quezon. Ya walay pitsa ton Oktubre 27, 2025 Makalanor din Sungay Tunya the Republic ka 9165. Ya wala da silong na criminal case number 17678-G dan criminal case number 17679 insungay na equipment, instrument, aparatos, and paraphernalia sa Dangerous Drug Act 9165 Article 2 Section 12 na wala in rekomendang piyansa kandidad ya 200,000 piso dan 40,000 piso sama in arrest on suspect. So in turnover sa taklay na uloy the Quezon Municipal Police Station the Quezon Province for proper disposition. Radyo Pangasinan Balita. Judge Sangkonuran ya balita da lokal lakin nan rape inaresto at oras na alas 2:20 na ngarom jada barangay poblasyon is San Nicolas, Pangasinan. Sa operatiba na San Nicolas Municipal Police kaiba sa Provincial Intelligence Team na Pangasinan Regional Intelligence Unit dan Dasol Maritime Law Enforcement Team. So ang aresto da 24 anyos ya balulaki residente barangay San Jose Balay na San Nicolas, Pangasinan. Sa may suspect wanted da taklo na uloy kanya si katusin aresto base biskeng na warrant of arrest empaway na Regional Trial Court Branch 52 na Tayog, Pangasinan. Walay pitsa ton na Mayo 7, 2026 Makalanor da kason rape ya wala da silong na Article 266-A na Revised Penal Code ya wala da criminal case number T-8774 dan T-8775 yang gapo yung rekomendang piyansa sa may suspect sa mampupuyok nata na damot-batalya sa Jadas San Nicolas Police Station. Radyo Pangasinan Balita. Naringalan rin katubukulan niya balita da lokal antis tayo nung dapag da saray balita nasyonal. Wajan nire pigaran pa imano. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad
ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan, Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:19 na po ng umaga, 6:19. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Friday. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Inaimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring putukan sa Senado nitong Miyerkules ng gabi. Agad niyang tinawagan si DILG Secretary John Vic Remulla kung mayroong ginawa sa Senado ang mga pulis. Kasunod dito ay tinawagan din niya si NBI Director Melvin Matibag kung pumasok sila sa Senado at sinabing hindi dahil wala naman siyang utos dito. Ayon sa Pangulo, wala siyang utos kahit kanino na hulihin si Senador Bato, at inatasan pang NBI na umalis sa Senado para sumunod sa inilabas na kautusan ng Korte Suprema. Nakausap din niya si Marcos o ni President ng Senado ni si Alan Peter Cayetano, at nagkasundo sila na sabay mag-imbestiga ang PNP at Senado sa naturang insidente. Pinakalma naman ni Marcos ang publiko at sinabing huwag mag-alala dahil hindi ang gobyerno ang gumawa nito. Hindi pa ba niya alam kung sino ang sumubok na pumasok sa Senado na nauwi sa putukan, kaya kinukolekta na ang lahat ng ebidensya para malaman ang punot dulo ng insidente. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Samantala, inihayagan ng palasyo na si Senate Office of Sergeant at Arms o sa Acting Chief at Retired Police Major General Mau Aplasca ang unang umanong nagpaputok ng warning shots sa mga operatiba ng NBI. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na
na walang isinagawang pag-atake ang mga ahente ng NBI sa nasabing insidente. Nagpakilala rin anyang NBI agent subalit agad nagbigay ng warning shots si Aplaska. Kaya naman napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Maliwanag pa ni Castro na itinalaga ang NBI agent sa paligid ng GSIS bandang alas 6 ng gabi matapos hilingin ni GSIS President and General Manager Rick Veloso para ma-secure ang gusali. Inuupahan ng Senado ang bahagi ng GSIS property at ang tulay na nagkokonekta sa dalawang tanggapan ay meron umanong pinto mula sa bahagi ng Senado at ang susi nito ay nasa OSAA. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. nilinaw ng NBI o National Bureau of Investigation na hindi empleyado, ahente o opisyal ng ahensya ang lalaking inaresto ng security kaugnay ng insidente ng pamamaril sa ikalawang palapag ng Senate Building sa Pasay City noong May 13. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, si Mel Oragon, 44 years old, na una umanong tinukoy sa police report bilang driver ng NBI ay isang volunteer at nagsisilbing driver ng grupong idineploy sa Senado at sa GSIS. Ipinaliwanag ni Matibag na matapos ang verification at validation ng records ng ahensya, lumabas na walang opisyal na employment record si Oragon sa NBI. Dagdag pa niya, base sa kanilang sariling investigasyon, lumalabas na voluntaryo lamang si Oragon at kasama lamang ng ilang ahente sa deployment. Sinasabing armado si Oragon nang hindi pa matukoy na kalibre ng baril at nagpaputok umano ng ilang beses sa loob ng Senate Building dakong alas 7:50 ng gabi habang nasa bahagi ng GSIS compound. Nagdulot umano ito ng panik at komosyon sa lugar. Iginit naman ni Matibag na ipinahawak lamang umano kay Oragon ang baril at wala itong direktang akses sa otoridad sa naturang armas. Samantala, ayon sa ulat, nagtungo sa Senado bandang alas 12:30 ng madaling araw ng Huwebes ang isang babaeng nagpakilalang asawa ni Oragon kasamang abogado nitong si Paulo Nieto. Ayon kay Nieto, volunteer lamang umano si Oragon sa NBI at hindi tunay na empleyado o ahente ng ahensya. Ngayon man hindi rin umano pinapasok sa Senate Building ang nagpakilalang asawa at abogado ni Oragon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. iniimbestigahan na rin ng NBI kung staged o palabas lang ang nangyaring kaguluhan sa Senado nitong Miyerkules ng gabi para makalabas doon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Matibag, ito rin ang sentimento ng mga ahente ng NBI at mga teoryang kumakalat sa online. Subalit tumanggi naman siya na magbigay ng konklusyon dito at bahagi rin ito ng kanilang ginagawang investigasyon. Sinabi naman ni Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates na aabot sa 20 personalidad na nasa Senado noong gabi ng kaguluhan ng kukuhanan ng pahayag na maaaring magtugma sa mga kukuha sa CCTV at iba pang pisikal na ebidensya. Ayon kay Nartates, aabot sa 30 rounds ng baril ang nakuha sa loob ng Senado noong gabi nang magkaroon ng putukan at nakuha ang mga empty shells ng operatiba ng SOCO. Dagdag naman ni Matibag na base sa salaysay ng ahente ng NBI na nagpaputok siya ng tinatayang 6 na warning shots. Kinilala naman ni Matibag ang nag-warning shot na si Mel Oragon na hindi opisyal na empleyado ng NBI kundi volunteer lang na nagsilbing driver para sa mga ahente.
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. ilang araw pa lamang bago magpalit ang liderato ng Senado, inilutang mismo na Senate President Alan Peter Cayetano na may nagtatangka na patalsikin siya sa posisyon na nakuha niya kay Senator Tito Soto III sa pamamagitan ng kudeta. Pero hindi nito binanggit kung sino sa miyembro ng minorya ang kumakausap sa ilang senador na nasa bagong majority block. Hindi rin niya isinasantabi ang posibilidad na may magtangkang patalsikin siya sa puwesto. Nang tanungin kung matatag ang 13 miyembro ng bagong majority block sa Senado, dahil umalis na sa protective custody ng Senado si De La Rosa, 12 na lamang ang bilang ng grupo ni Cayetano sakaling muling magkaroon ng kudeta. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. inumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano nitong Huwebes na malayang nakalabas ng Senate building si Senador Bato de la Rosa. Agad ding nilinaw ni Cayetano na walang mali sa pag-alis ni de la Rosa dahil wala namang ibinibigay sa kanila na warrant of arrest ang National Bureau of Investigation sa Senador. Iniulat sa kanya ng tanggapan ng Senate Sergeant at Arms na wala na sa building si De La Rosa at nakalabas ito dakong alas 2:30 ng umaga nitong Huwebes. Kasamang umalis ni De La Rosa si Senator Robin Padilla, pero hindi nakalagay kung sabay lamang silang umalis o magkahiwalay ang kanilang sasakyan. Nilinaw ni Cayetano na dahil nagkusang umalis sa Senado si De La Rosa ay wala na ito sa protective custody ng Senado. Humingi naman ng paumanhin ang misis ni De La Rosa na si Nancy sa kaguluhan ay dinulot ng kanyang asawa kaya umalis. Ayon umano kay De La Rosa, habang nasa loob ng Senado ay mas marami ang nadadamay at hindi lulusob ang NBI at CIDG kung wala na siya sa Senate building. Napagkasunduan nila na mananatili ang senador sa Senate dahil mas ligtas. Ngunit natakot sila para sa kaligtasan nito nang malaman na wala na ito sa Senate building. Bagaman wala sa plano, tiyak ni Nancy na sinamantala ng kanyang asawa ang kaguluhan at putukan sa Senado. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin ang ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Friday. Oras po natin 6:30 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Looking for delicious food you can trust for any occasions? Discover the taste of Genlicious Food Service. From everyday meals to grand celebrations, we serve home-cooked goodness with restaurant-quality flavor. Indulge in their best sellers. Perfect for birthdays, anniversaries, meetings, and family gatherings. Let Genlicious Food Service take care of your food so you can enjoy every moment. Prepared with care, made with quality ingredients, and served with love. Every bite is worth it. Order now. Message Genlicious Food Service on their FB page or call 0954-463-5305. Because with Genlicious, great taste meets their value. Genlicious Food Service. We cook, you celebrate.
Good morning mga kapaborito, 6:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo mga kapaborito? Abay magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito. Basista, Binmale, Paborito. Bugalyon, Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Jad Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Oh, oh, Pangasinan, sigaw ng dago. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Your fun under the sun summer station. Summer ang saya. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung kapusan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:34 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Yakabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Macterio Lingkor, Team Magti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Friday, ika-15 sa buwan ng Mayo 2026. Kalahating buwan na naman na. Sahod. Sahod. Yung mid-year bonus. Uy, ito mo nga naman. Oh, talagang tumanggap sa iba't ibang lugar. Tama ba? Oo, masaya yung mga empleyado, empleyada, kawani ng gobyerno. Maliban lamang sa mga contract tuwala. At saka job order. Sila ay hindi, siyempre namlatan. Hindi sila kasi kasali dyan sa bonus-bonus na yan. Sa ilinaan at antoy likat. Nairaramay akaawat si katumo sa urmanda. Correct. Kaya siyempre alangan na kamakaawat at
Manlingit ka. Yan, manlika ka. Tapos si kararanti igaganggan nyo. Oo. So kahapon natanggap nila. Siyempre, wala rin untan niya sentiments. Oo. Diba? Pero, adanasan damat iraratan, yung mga nakatanggap, naranasan din nila naging ganun. So kuan doble yung natanggap ng mga empleyado ng gobyerno kahapon dahil kuan Doble supposed to isa lang, yung mid-year lang. major yung mga kailang sahod. Yun. Di ba? Pero siyempre, Yung sahod nila kasi kuan ngayon. sahod si 1530 si rin. Oo, siyempre. Walang pasok ngayon dahil siyempre yung kuan nga. Yung iba. Hindi lahat yata pala. Mangaldan ng Palooblay Mayor na Bernays. Ganun ba? Sa Kapitolyo meron pala, no? Mangaldan, in lift to lamay Monday to Thursday. Okay. So, yung mga iba mayroon pa. Yung iba may may pasok na ng Biyernes. Yung mga iba, wala pa rin. Ayan. Monday to Thursday, 7 to 6. 7 to 6, ayan. So good morning po at sa mga nakatanggap medyo masaya sila. May sakay nilore mo labat. Si kwanto katras wala. May mali babagato. Kami may kwero kwanto. Magno. Ayan. Magno kin. Mabambano kayo. Lante. Natanakawa kayo mid-year bonus yun. Singa kayo na supa-supa. Naupulatan lang lamang nang yun. Diba? Hindi, ganun. Araramay na didingal ta. Araramay sentiments mo laban. Okay. Noy nariya balitan, makauli kila. Alas 6:38. Makauli lang. Uy! Ano itong balita na magpapalit na naman daw ang liderato ng Senado na ito ay nilotang ni Senate President Alan Peter Cayetano. Baka minumulto lang siya ng kanyang siyempre nai-stress wala. May kayurong tuot, wala lang agawan problema tampol. Meron daw nagtatangka na palitan. Karon uli ng kudita. Sa Senado. Sa pamamagitan nga ng mambuto nila lamang. Kali majority. Kaya nga, kailan lang yung nagpalit ng liderato ng Senado matapos ikudita itong si dating Senate President Vicente Tito Soto Duterte. Ito na naman. Kudita na naman. Na pinagbabato yung kanyang sasakyan ng tubig. Pinagmumura. Di ba? Sinasabi ni Cayetano na may mga miyembro na sumali kina Senador Soto pero hindi ito binanggit kung sino sa miyembro ng minorya. Ang kumakausap sa ilang senador na nasa bagong majority block. Kung matatandaan, naka-4 na bisis ng nagpalit ng Senate President sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa nakalipas na 4 na taon. Noong 2022 hanggang 2024, si Senador Mig Subiri. Okay, at pinalitan ito ni Senador Chis Escudero. Dalawa. Noong 2024. Nagkaroon ng pagbabago sa liderato. Pansamantalang naupo bilang Senate President si Tito Soto. Ayan, kumatlo. The third. At siyempre, eto nga, pumalit na si Senador Peter Cayetano bilang Senate President at ngayon na may umuugong na naman na magkukodita na naman. So, 4 na bisis na na nagpalit ng liderato ang Senado sa loob lamang ng 4 na taon. Ang paulit-ulit na rigudon na ito ay hindi lamang nagpapakita ng kawalang katatagan sa mataas na kapulungan, kundi nagbubukas din ng tanong kung ang tunay na serbisyo ba ang layunin o ang pansariling interest. Yun yung mga katanungan, diba?
Noong Mayo 2024, emosyonal na nagbitiw si Senator Zubiri matapos mawala ng suporta ng majority. At ito nga ay pinalitan ni Senador Chis Escudero. Bagamat sinabi ng Malacanang na ang pagpapalit ng liderato ay isang internal matter, hindi raw ito makakapekto sa legislative agenda. Mahirap itong paniwalaan dahil ang matatag na Senado ay kailangan para sa pagbuo ng makabuluhang batas. Oo, tama ka. Kapag ang Senado ay naging sunod-sunuran lamang sa gusto ng Pangulo, nawawala ang check and balance na mandato ng konstitusyon. Diba? Ang madalas na nagpapalit ng pinuno ng Senado ay nagpapakita rin ng pangit na sistema siguro. Oo. Kung saan ang mga senador ay tila mga parang sa chessboard. Ganun ba yung siyempre yung chessboard. Forward mo yan. Ito ilagay mo dito. Diba? Pero ayaw ng kasi institusyon ng Senate. Correct. So ayaw ng mga senador na ganyan yung namamanduhan. Ang interest ng taong bayan ay dapat higit na mahalaga kaysa kung sino ang nakahawak ng gibel. Yung parang na, di ba? Yung interest ng matinding labanan sa kapangyarihan ay nagdudulot ng pagkantala sa mga prioridad na batas na kailangan ng bansa. Tulad ng yung reforma sa ekonomiya. Diba? Pagtugon sa korupsyon. Diba? At pagsugpo sa mga hindi magagandang bagay na nangyayari. Sana magkaroon ng maayos na sistema. At dapat yung talagang may kakayahan. Hindi ko naman minamalit yung mga yung talagang may leadership. Kaya niyang panghawakan yung buong miyembro ng Senado. Magkaroon ng pagkakaisa. Hindi yung pagkawatak-watak. So yun yung balita ngayon, yung umuugong nga na sinasabi ni Senador President Alan Peter Cayetano na mayroon na namang namumuo na kudita sa Senado. Alam mo, naiinis sila sa yung mga naiwan na minority. Siyempre, yung minority, alam mo na kung saan nakasandal yan. Tama. Yung mga napalitan. Diba? Yung iba dyan, nasip-sip sa presidente. Diba? Yung iba dyan, talagang supporter o kaalyado. Diba? Natin masabi, siyempre, samot-saring yan, politika yan So, nagagalit sila kay Senator Loren Legarda. Bakit? Dahil nga napunta siya doon sa grupo ng majority bloc. Kung gusto niya? Kung gusto niya? At saka, hindi lang gusto niya. Kasi di ba nasa nasa kasama nila, kumbaga nasa administrasyon dati, di ba? Na side kasi magkakasama nga sila. Ikaw ba naman, anak mo ba naman yung tinitira-tira na? Sa Kongreso? Sa Kongreso, di ba? Anak niya si siyempre. Si Congressman Libiste. Tapos, tinitira niya rin si Presidente BBM. Kumbaga, hindi, yung mga issue. Na ipinupukol, lalo na dito kay Executive Secretary Ralph Recto. May rason. Kasi blood sticker than worry ka nga pero kung ano man yung rason na yon, siyempre, hindi na natin alam. Basta, ang kinagagalit lang nung ibang nasa minority na ngayon, new minority, bakit si Loren Legarda nandun na sa majority? Samantalang dito tayo dapat magkakasama tayo. Dapat na magkaroon ng magandang yung samahan sa Senado para sa magandang hangarin Umpisa na yung impeachment. Kailan ba yan? Matapos ang aksyon,
Oh, Sa impeach. Senado ay drama naman. Drama. Oo, siyempre. sabi ko sa iyo Articles of impeachment. Oo, yan, abangan na naman natin yan. Pero pag nagkaroon na naman ng kudita na ayon kay Senate President Peter Cayetano, well, makuha natin yan, makikita natin kung ano ang magiging kahinatnan ng naturang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sana matapos na yan at malaman kung yung buong katotohanan, kung mayroon bang katotohanan o wala, di ba? Diyan natin malalaman mamaya. Huwag sanang yung one-sided yung mga dyan, senador. Dapat tignan nila yung legality ng kaso, kung mayroong sapat na ebidensya o wala. Tingnan nilang mabuti yan. Hindi iiral yung political interest. Dapat ang tingnan nila yung kapakanan ng taong bayan. Alas 6:47 ng umaga. Mayroon tayong natanggap na balita na ngayong araw daw ay magkakaroon ng payout. Saan? Sa ayuda ng mga pampublikong sasakyan, mga drivers. Dito sa lungsod ng Dagupan. Pero ito ngayon, umaangal itong mga driver ng mga taxi. Dito sa lungsod. Dahil hindi daw sila nakasali sa listahan. Kagilay ka po na management to sa patang gawa tayo taxi dito na. Kilala na kung sino may-ari. At ang gapoy gawa da. Wala daw wala. Kaya may mga tumawag sa atin, na yan ang kailang hinaing. Bakit hindi sila nakasali sa listahan ng payout ng ayuda? Bakit? Ano nangyari? Bakit pare-parehas naman silang kumakayod para sa pamilya? Pare-parehas naman silang yung pinapawisan sa pagmamaniho, di ba? Sana naman isinama sila sa listahan ng mga pagtanggap ng ayuda na yan. Hindi sila nakasali. Anong nangyari? Anong dahilan? Yun lang nagtatanong lang tayo dahil itinawag sa may tumawag sa atin Hindi baka naman meron, hindi pa naka-schedule. Last na daw ngayon Last na ngayon Last na. Last-lasan na. Lalaglagan na. So wala daw. Kasi ito driver na taxi. Kung wala silang matatanggap, dapat ipaglaban ng operator yan kung sino may-ari ng taxi na yan. Sino ba may-ari yan? Kaya nga Dagupan tayo babagam Dagupan. Kasi dito, kasi ngayong araw Isa lang naman ng taxi dito. Yung kumpanya. Isa lang ba? Tama ba? Isa, ilan yung mga taxi driver? Marami rin yan. Sa isang sasakyan, baka 3 ang nagda-drive dyan. Dalawa, ganun. So, sana sinali sila kasi driver din sila Ano ba ang pangalan ng mga taxi natin dito sa Dagupan? Hindi ko maalala yung mga hindi ko maalala yung pangalan ng taxi na umiikot dito sa lungsod ng Dagupan dapat na tanungin natin yung operator, yung may-ari ng taxi na yan, kung bakit hindi nakasali ang pangalan ng mga drivers na yan. So malungkot din sila. Parang mga mga empleyado ng yung mga ang tawag mo doon, yung hindi nakatanggap na
contract workers, you know? Oh, yung job order. Job tsaka order, di ba? COS, Contract of Service. Pero iba ito kasi kwanto, ayuda eh. Yung Ayuda eh. BTSI. BTSI. Tama ba? Tama. Nakikita mo yan, di ba? BTSI. Yung, BTSI, yan po ang kilalang taxi operator dito sa lungsod. So yung mga driver niyan, hindi na nakatanggap, hindi nakasali yung kailang pangalan sa listahan. Bakit? Ano nangyari? Ano nangyari, Mr. Operator? Bakit napabayaan itong mga drivers mo? Alas 6:51 ng umaga. baka yung operator hindi na kailangan ng pera. Pero yung mga driver kailangan ng pera. Kailangan. Oo, may pamilya mga yan, di ba? Kaya sila kumakayod. Nakausap ka bang ano? Meron. Mismong taxi driver? Nakausap ko sila. Tumawag. Mamaya, nakatanggap na pala. Hindi, tumawag sila sa akin. May mga din kakilala tayo, kaibigan natin. Yun, lahat sila hindi pa nakatanggap daw yung mga hindi sila nakasali yung mga taxi drivers. So pakiayos, baka sakaling makahabol pa. Para naman masaya itong mga taxi drivers na umuwi sa kailang tahanan. Dahil may pamilya ring nag-aantay sa kanila. Na kailangan ng kailang pamilya yung kaunting tulong mula sa gobyerno. Tingnan natin mamaya. Malay mo, baka nakatanggap na ng ayuda pero ibang ayuda naman. Hindi naman ganyan. Yan ang natin, alamin natin. Okay. Alas 6:52 ng umaga, magandang umaga kay Mara Pascua. Ayan, ganon din kay Magina Corda, magandang umaga. Kay Ansel Maninding Sarate. Uy, si Sir Ansel. Nga pala. Diyan sa Mapandan. Yung kanta ba din ni Mayor Carl Christian Vega. Ayan. Magandang umaga. Speaking of Mapandan, magandang umaga kay Dr. Felix Domicilio. Si Dr. Felix at si Sir Jeff. Magandang umaga. Tsaka si Boss Darwin na magbo-birthday. Kailan? Basta birthday niya o magbo-birthday. Tapos ganito na lang. Advance and belated happy birthday. Happy birthday. Ayan. Para safe tayo. Hindi ko alam yung eksaktong birthday nito si basta Mayo. Darwin Basta Mayo. Ayan. Sige. Si Vicky Cayago Jucaris. Good morning po. Mga idol, sabi niya, shout out po yung mga BHW ng Barangay Banawang, Kalasyaw, Pangasinan. Thank you po, sir, sabi niya. Mga BHW dyan sa may Banawang daw, Kalasyaw, magandang umaga. Mula kay Vicky Cayago Jucaris. Speaking din sa Banawang. I-greet mo na rin yung mga si Iski, chairman nila dyan, Villa Corta, na anak po ni MDR-RMO Head Ed Villacorta. Marami akong nababalitaan dyan na maraming programa. Yan po ang pagkakaiba na ang isang SK ay nag-aaral dito lang. Dito lang, malapit. After school, babalik sa kanyang barangay. Diba? At maasikaso niya yung mga kapwa sangguniang kabataan sa kanyang barangay. Maasikaso niya yung mga iba't ibang isinusulong na programa na ito ay makakatulong sa kanyang barangay, di ba? So ganyan po kasi pag yung si SK chairman na Villacorta. Anong yung first name? Hindi ko nakalimutan mo. Nakalimutan ko yung first name niya pero naririnig po natin at sinasabi sa atin na talagang masipag itong si SK chairman Villacorta ng Barangay Banawang, Kalasyaw.
inasikaso niyang mabuti yung kapakanan ng mga kabataan. Marami na siyang mga project at may mga gusto pang isulong na mga adhikain para makatulong sa mga tulad niyang kabataan. So abangan natin yung mga isusulong niyang mga programa. Kaya't ganyan sana ang tularan ng ibang mga SK officials, hindi lang dyan sa bayan ng Kalasyaw, kundi sa buong Pilipinas, di ba? Yung mga bigyan natin ng commendation, yung mga gumagawa ng kabutihan para sa kanilang mga barangays. Kano sa pundo dat ang kakalat? Ay rarati SK at gagawan day ang gay nayari yan. Para sa ganun maisulong ang lahat ng mga programa, mga proyekto na ito ay pakinabangan ng kanilang mga kabarangay, lalong-lalo na sa mga kabataan. So good morning po sa inyo dyan. Si Alvin De Vera de Guzman, ayan, pa-shout out. Ayan, binati ka na namin na nagdadag ka ba ng garbage truck ngayon? Sabi ni Kapitan Salde, hindi, ayaw kong pahawakan yung manubila kay Alvin. Bakit? Tinitirik niya sa gitna ng kalsada yung nagtatanong kung anong edad, 18 to 24. Yung sa SK. Sa SK. 18 to 24. Ayan. Kaya yung mga masisipag na SK officials, pwede silang chairman, magre-elect. Ano man pa-re-elect kayo, hanggang po ni 24 yo, saragto. Kung may barangay pero fiscal yung inspection. mga SK na ano lang, nagpayaman, at antayutan at barangay yo, makauli kila, ipawilyo raratan. Ayan. Si Don Ramon Bautista, good morning sir. Agi, Ilocano lalamot. Sige. Pero sa mamin. Kablawan kayo apo. Diyos ti agngina kanyayo. Irakop ko daytoy na barang panangabrasa nang runa kada kayo. Apo Errol ken Apo Dennis. Agyaman na kanyayo apo nga nagagut ken nasaririt. Nga radio commentator iti Radyo Pangasinan. Pangasinan mo. Next question. Ayan. Sige. Good morning. Good morning, Don Ramon Bautista. Ayan. Dito na the Region 1 Medical Center. Ganoon din kay Centennial Medical Dr. Chief, si Dr. Roland Mejia. Good morning po. Medical Center Chief. Good morning, sir. Good morning. At lahat ng mga nakikinig at nanonood dyan sa mga cellphone, dyan sa mga Regional Medical Center. Magandang umaga po sa inyo. Dyan sa may dietary section. Malakas ang radyo nila dyan. Thank you po. Thank you. Good morning sa inyo. Mamaya sa aming pagbabalik, talakayin na natin itong may idinulog na reklamo tungkol dyan sa kasunduan ng kasunduan na between doon sa nakakuha ng kontrata at saka yung subcontract niya, yung kasubkon niya. Okay. Kasi hindi daw hindi pa nabibigay yung kabuuan na payment doon sa kontrata. So si contractor nakakuha ng kontrata, pinasubcon niya. Kaya sugod niya. Yung nakakontrata nakasingil na. Nakasingil na. Yung subcon hindi pa binayaran. Hindi pa Parang binayaran. ganun. So yun ay tatalakayan natin makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Sonata. Dame yung Son, ang puta-putang informasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito.
Parad Aliguas, tan Arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Tagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being #1, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid.
Paborito. Nuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Alas 7:07 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Yakabwasan Pangasinan na ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Yakabosan. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Macterion Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Muharis at